Sabi ng lahat ng paliparan ay hindi. At ang salitang iyon ay halos naging hatol ng kamatayan para sa aming 320 buhay noong gabi ng Disyembre 23, 2024. Isang kidlat sa gitna ng West Philippine Sea ang tumama, dahilan upang biglang mamatay ang buong sistema, tumahimik ang control panel, namatay at hindi umandar ang backup radio, at hindi karaniwang bumaba ang mga numero ng gasolina, tila ba sinipsip ang oras mula sa mga pakpak. Si Ine, ang chief purser, ay naglakad sa dilim at sa iyak ng mga bata, nakita ang kapitan na namumutla at bumulong na halos hindi namin makita ang daan pabalik. Nagpadala kami ng signal ng tulong, ngunit ang sagot ay tungkol sa mga manual at panganib na isara ang runway hanggang sa huling sandali nang tumugon ang isang boses mula sa NAIA, Maynila ng may tiwala at kalmado. Naiintindihan ko, ibababa namin kayo. Magtiwala kayo. Sa sandaling iyon, alam ko agad na ang isang dakilang bansa ay hindi ang bansang hindi nakakaranas ng krisis, kundi ang bansang hindi nag-iiwan ng tao sa himpapawid. Ako si Iine Rian, ang Chief Flight Attendant ng Finnair, nagtatrabaho sa himpapawid sa halos 40 taon hanggang sa minsan ay naisip ko na kaya ko nang ihiwalay ang takot sa kaguluhan. Nakita ko nang umiiyak ang mga tao, nakita ko nang tumatawa dahil sa tuwa na makakabalik na sila sa bahay, at nakita ko na ang katahimikan ng gabi sa eroplano na tila isang malambot na kumot na bumabalot sa puso ng mga tao upang sila ay makatulog ng mahimbing. Ngunit ang gabing iyon, ilang araw bago ang Pasko, ang katahimikan ay labis na napakaganda, tila nang hihiram ang langit ng kapayapaan upang ilagay bilang pang-akit bago ito bawiin. Naglakad ako at sinuri ang cabin sa parehong bilis na ginawa ko ng libu-libong beses. Ang mainit na ilaw sa cabin ay nagpapalambot sa mukha ng mga pasahero. Maraming bata ang nakatulog sa balikat ng kanilang mga magulang. Ang ilan ay gising pa dahil sa pananabik sa kanilang unang malaking paglalakbay. Ang amoy ng mainit na kape na hinaluan ng amoy ng malinis na kumot ng eroplano ay isang amoy na sanay na ako hanggang sa naisip ko na ganito ang hugis ng kaligtasan. Ang mababang tunog ng makina ay patuloy na gumagana, parang tibok ng puso ng isang mabait na higante. Tumingin ako sa hilera ng bintana at nakita ang isang batang babae na idinidiin ang kanyang pisngi sa salamin at nakaturo sa labas ng kalangitan. Tinanong niya ang kanyang ina nang may malinaw na boses kung ang maliliit na ilaw na iyon sa malayo ay mga bituin. Tumawa ng mahina ang kanyang ina at hinaplos ang ulo ng bata, tila nagsasabing oo kahit na sa labas ng bintana ay madilim at halos walang makita. Gusto ko ang ganitong tanawin. Hindi lang ito paglipat ng mga tao, kundi pagdadala ng maliliit na buhay upang makakita ng bagong pag-asa sa dulo. Maraming pamilya sa biyaheng ito ang nagplano na ipagdiwang ang bagong taon sa Asya. Ang ilan ay nagsasalita tungkol sa dagat, ang ilan tungkol sa pagkain, ang ilan tungkol sa mga lungsod na madaling ngumiti, hanggang sa narinig ko ang salitang Pilipinas na nakasingit paminsan-minsan mula sa mga usapan sa tabi ng upuan. Hindi ko binanggit ang pangalan ng destinasyon sa sino man noon, ngunit alam ko na sa puso ng karamihan sa mga tao ay may larawan ng mas mainit na hangin, may tawanan, at may mga araw na gusto nilang maniwala na ang mundo ay sapat pa ring mabait upang magbigay ng gantimpala sa kanilang pinaghirapan sa buong taon. Naglakad ako at huminto sa gitnang hilera, nakita ang isang matandang mag-asawa na mahigpit na magkahawak ang kamay. Ang babae ay maingat na nagtiklop ng kanyang scarf, tila natatakot na magusot ito. Ang lalaki ay nagbabasa ng greeting card para sa bagong taon na sinulat ng kanyang apo. Mabagal siyang nagbasa at tumingala. Ngumiti sa kanyang asawa, tila may ilang pangungusap na nagpapalakas sa kanya upang mabuhay pa hanggang kinabukasan. Ngumiti ako pabalik sa kanya nang hindi nagsasalita. Dahil sa aming trabaho, minsan ang pagkakita ay ang pinakamagaling na pampalubag loob. 2 hilera ang layo. May isang lalaki na nasa katanghaliang edad na naglalakbay ng mag-isa. Nakasuot siya ng simpleng polo at maayos na inaayos ang mga dokumento sa folder, tila tumatakas sa kaguluhan ng mundo sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng bagay na nasa tamang anggulo. Sanay ako sa ganitong tao. Ang taong ayaw ipaalam sa sinuman na siya ay nag-aalala. Tumingin siya sa labas ng bintana nang matagal kaysa karaniwan
at nagbuntong hininga, tila nakikipag-usap sa sarili niyang isip. Hindi ako lumapit upang magtanong dahil itinuro sa akin ng karanasan na ang ilang katahimikan ay ang kanyang ligtas na espasyo at ang aming tungkulin ay pigilan na masira ang espasyong iyon ng mga hindi kailangang tanong. Sa galley rest area, nakita ko ang isang kasamahan na sinusuri ang mga kagamitan ng may tunay na finish na pagiging detalyado. Nag-usap kami tungkol sa maliliit na bagay, tungkol sa pagkain na kakainin namin pagdating sa destinasyon, tumatawa ng mahina ayon sa etika sa eroplano. Nagbiro ako na ang gabing ito ay kalmado na parang regalo ng Pasko. Kinindatan ako ng aking kasamahan at sumagot, "Huwag mong sabihin yan, baka mapiko ng langit." Tumawa ako, ngunit ang salitang langit ay biglang tumama sa aking isip dahil minsan ang mga nagtatrabaho sa himpapawid ay may hindi maipaliwanag na instinct. Kapag ang isang bagay ay labis na kalmado, madalas kaming nakakaramdam na tila naglalakad sa isang napakagandang yelo na nakalimutan namin na maaari itong mabasag. Kinuha ko ang tasa ng kape at humigop. Ang kaunting init ay nagpatanggal sa lamig na dala ko mula sa Helsinki. Tumingin ako sa orasan. Malalim na ang gabi. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog na sa liwanag na madilim. Ang tanging tunog sa cabin ay ang hininga at ang patuloy na ingay ng makina. Naglakad ako ulit, sinuri ang mga sinturon, ang daanan, ang mga emergency exit ayon sa mga hakbang, tila isang ritual na nagtuturo sa tao na ang kaligtasan ay nalilikha sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho. Ngunit sa aking puso, may isang pakiramdam, parang anino ng ulap na dumadaan sa sinag ng buwan, hindi malinaw, hindi malakas, hindi nakakagising sa sinuman, tanging nagpapatingala sa akin sa labas ng bintana ng mas matagal kaysa karaniwan. Ang dilim sa labas ay makapal, parang dagat na walang hangganan. Naisip ko ang parirala na madalas sabihin ng mga Pilipino, "Huwag kang mag-alala." Ang maikling salita na tila ngiti sa kanilang wika. Dati, naisip ko na ang salitang ito ay para sa pagpapagaan ng loob ng mga tao sa maliliit na problema, ngunit hindi ko alam kung bakit noong gabing iyon, gusto kong marinig ang "huwag kang mag-alala" ng malakas mula sa isang tao kahit na maayos ang lahat. Lahat ay isa pa ring normal na biyahe at iyon ang pinaka-nakakatakot sa ilang gabi. Ang napakagandang normalidad na nakalimutan nating tanungin ang ating sarili kung sa susunod na sandali ay magbago ang mundo. Mahahawakan pa ba natin ang kamay ng isa't isa? Maingat kong ibinaba ang tasa ng kape, naglakad pabalik upang tingnan ulit ang batang babae sa bintana. Tulog na siya, ang kanyang pisngi ay nakadikit pa rin sa salamin, tila nangangarap tungkol sa bituin na pinaniniwalaan niyang totoo. Ngumiti ako sa tanawing iyon ng tahimik, at sa kaparehong sandali, may narinig akong tunog mula sa labas. Hindi malakas na ingay, hindi babala, kundi isang pakiramdam na tila bahagyang humigpit ang hangin, tila huminto sa paghinga ang langit. At doon ko naintindihan na ang kapayapaan na hiniram namin ay babawiin na sa isang paraan na walang sinuman ang nakahanda at hindi na kami hinayaan ng langit na humiram ng kapayapaan. Isang puting liwanag ang sumabog sa labas ng bintana, tila may nagsindi ng araw. Sa loob ng isang segundo, ang lahat sa cabin ay huminto. Hindi dahil sa kalmado, kundi dahil kailangang gamitin ng utak ng tao ang sandaling iyon upang maunawaan na hindi ito panaginip. Pagkatapos, isang dagundong na tila bumangga sa buto ang sumira sa katawan ng eroplano. Ang pagyanig ay nagpatalsik sa tasa, ang aking katawan ay yumuko sa lakas, tila itinulak ng kamay na hindi nakikita. At pagkatapos agad ng tunog na iyon, lahat ng ilaw ay namatay. Nilamon kami ng dilim sa buong eroplano. Hindi madilim na parang pinatay ang ilaw sa isang silid, kundi madilim na hindi mo makita kahit ang dulo ng sarili mong kamay. At ang katahimikan sa loob ng isang sandali ay napalitan ng tunog na hindi ko malilimutan, ang tili ng mga bata. Ang sigaw ng mga matatanda na tinatawag ang pangalan ng minamahal, ang mabilis na tunog ng mga seatbelt buckles na nagbabanggaan, tila sinusubukan ng mga tao na kumapit sa isang bagay upang kumpirmahin na sila ay nasa mundo pa rin. "Nay, takot ako." Ang matinis na boses ng batang babae na iyon ay nagmula sa hilera ng bintana nang initian ko lang kanina. At sa dilim na iyon, ang takot ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa liwanag.
Ang mga tao ay biglang tumayo. Ang hikbi ay hinaluan ng panalangin. Hindi ko hinayaang mabasag ang aking puso dahil hinila ako ng instinct ng isang nagtatrabaho sa himpapawid sa halip na magpanik. Dinaklot ko ang aking cellphone at binuksan ang flashlight. Ang maliit na liwanag ay nanginginig sa aking kamay, tila kandila sa malakas na hangin, ngunit ito ang simula ng kaayusan sa dagat ng kaguluhan. Sumigaw ako ng maikli at malinaw, tulad ng pagkakasanay namin. Lahat, umupo, magsinturon, makinig sa crew. Hindi dahil sa tiwala ako na kami ay ligtas, kundi dahil alam ko na kung manginig ang aking boses, ang buong eroplano ay mangangatal din. Lumingon ako sa aking kasamahan sa galley at sinabi sa ilang salita, maghati sa mga sona. Magbilang ng mga hilera, suriin ang daanan, huwag hayaang tumayo ang sinuman. At tumakbo ako sa daanan na puno ng mga anino ng tao at ng iyak. Ang liwanag ng telepono ay sumisinag sa mukha ng mga pasahero paminsan-minsan. Nakita ko ang kamay ng matandang mag-asawa na mas mahigpit na magkahawak kaysa kanina. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw, tila nagdarasal ng isang bagay. Nakita ko ang isang babae na niyayakap ang kanyang sanggol, tila gusto niyang itago ang bata sa kanyang tadyang. At nakita ko ang nag-iisang naglalakbay na lalaki, ang taong nag-aayos ng mga dokumento sa tamang anggulo na nakaupo ng labis na tahimik. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatingin sa dilim, tila nakikipagkasundo sa katotohanan. Hindi siya umiiyak, hindi gumagalaw, ngunit nakita ko ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig, parang papel na tinatangay ng malamig na hangin. Yumuko ako malapit sa kanya at sinabi ng maikli, "Ligtas kayo ngayon." Umupo lang. Mahigpit ang sinturon. Minsan, hindi kailangan ng tao ang mahabang pampalubag loob. Kailangan niya ang utos na nagpaparamdam sa kanya na may nagkokontrol ng sitwasyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sinuri ang daanan upang maging malinaw, pinaupo ang mga tao sa kanilang mga upuan. Pinasabi na yumuko kung kinakailangan. Narinig ko ang mabilis na paghinga sa maraming lugar, tila ang buong eroplano ay humihinga ng sabay-sabay gamit ang mga baga na takot. Kasabay nito, ang ilang emergency lights ay nagsimulang umilaw, isang bahagyang berdeng linya sa daanan. Ang liwanag na iyon ay hindi maganda, ngunit ito ay tila isang maliit na lubid na nagsasabi sa amin na mayroon pa ring sistema na hindi namatay. At alam ko na kailangan kong pumunta sa lugar kung nasaan ang sagot, ang cockpit. Kumatok ako ng mas malakas kaysa karaniwan. "Kapitan, Ine." Bumukas ang pinto kasabay ng mabibigat na hininga mula sa loob. Ang tanawin ay nagpalamig sa aking tiyan. Ang control panel na dapat ay puno ng mga ilaw at numero ay madilim, tila isang sementeryo ng makina. Tanging ilang analog dials lang ang bahagyang umiilaw mula sa emergency battery, taas, bilis at magaspang na direksyon. Ang mukha ni Kapitan Marco ay puting-puti na halos malunod sa dilim. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang sentido. Kahit na malamig ang hangin, nagsalita siya ng may mababang boses na pilit na hindi pumutol. Malubhang tama. Maraming electronic systems ang hindi tumutugon. Ang pangunahing sistema ay tila naputol. Ang co-pilot ay sumusubok na pindutin ang mga switch at suriin ang mga serkito, tila sinusubukan na gisingin ang isang walang malay sa pamamagitan ng banayad na paghila, ngunit ang makina ay hindi madaling magising. Mabilis siyang lumingon at nagsalita. "Ang numero ng gasolina ay hindi karaniwang gumagalaw, baka may tumutulo. Hindi pa kumpirmado, ngunit hindi ko gusto yun." Ang salitang tumutulo sa kalagitnaan ng gabi sa ibabaw ng dagat ay hindi lang isang teknikal na salita. Ito ay oras na umaalis sa amin. Lumunok ako. Pinilit kong panatilihing kalmado ang aking boses. Maraming bata sa cabin. Nag-aalala na ang mga tao. Pipilitin kong umupo ang lahat, ngunit kailangan nating sabihin sa kanila ang isang bagay. Tumango ang kapitan. Kinuha niya ang mikropono, sumubok na mag-anunsyo sa pamamagitan ng emergency system at lumingon upang hawakan ang radyo, tila humahawak sa huling lubid. Kung buhay pa ang emergency radio, baka may makarinig sa amin. Nakita ko ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig bago pindutin ang button. Hindi nanginginig dahil sa hindi siya magaling, kundi nanginginig dahil alam niya na ang unang salita na lalabas ay maaring magpasiya sa kapalaran ng 320 buhay. Tumayo ako sa likod niya sa dilim na iyon
at agad na naintindihan na ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot. Ang katapangan ay ang pagtanggap na natatakot, ngunit ginagawa pa rin ang tungkulin ng tama. At sa sandaling iyon, wala kaming karapatang hayaang manalo ang takot. Mayroon lang kaming one karapatan, kumatok sa mundo gamit ang signal ng tulong at umasa na may isang taong hindi sasagot sa amin ng salitang manual, kundi sasagot ng salitang, "Halika, tatanggapin ka namin." Pindutin muli ng kapitan ang mikropono. Ang ingay ng radio waves ay tila hininga ng mundo na hindi pa tumutugon. Ang lahat sa cockpit ay tahimik hanggang sa marinig ang sarili naming dugo na dumadaloy. Ipinadala ng kapitan ang kahilingan gamit ang pinakamalinaw na salita. Sinasabi ang kalagayan, patay ang pangunahing sistema, abnormal ang gasolina, at kailangang bumaba agad. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng upuan. Hindi dahil sa pagyanig, kundi dahil alam ko na kung ang sagot ay hindi ulit, ang takot sa cabin ay hindi lang iyak. Ito ay magiging pagkasira. Pagkatapos, tumunog ang sagot sa speaker. Boses ng isang lalaki na malamig, magalang at malayo. Naiintindihan ang sitwasyon, ngunit masama ang panahon, mababa ang paningin. Walang pamamaraan para sa pagtanggap ng eroplano na may sirang pangunahing sistema sa manual. At kung magkaroon ng insidente sa runway, may panganib na isara ang paliparan. Mangyaring magpatuloy sa paliparan na mas handa. Ang mahabang pangungusap na iyon ay tila isang bakal na pinto na dahan-dahang nagsasara sa aming harapan ng walang sigaw. Nakita ko ang mga ugat ng kapitan na humihigpit. Sinubukan niyang makipagtalo gamit ang dahilan ng tao, hindi ng manual. Mayroon kaming pasyente na nangangailangan ng agarang medikal. Hindi kami maaaring maghintay. Baka tumutulo ang gasolina. Pahintulutan kaming bumaba ngayon. Ngunit ang parehong boses ay sumagot, tila nagbabasa mula sa papel. Paumanhin, hindi namin kayang tanggapin. At ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat kaysa kanina. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang salitang iniwan ng walang lupa na sasalo. Hindi ito pagmumura, hindi ito pagtataboy, kundi ito ay ang paggamit ng kabilang panig ng salitang kaligtasan ng sistema upang takpan ang buhay ng ibang tao at sabihin na tama sila. Lumingon ang kapitan sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Pinili nila ang panganib sa paliparan kaysa sa 320 buhay. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ang mundo ay kailangang maging mas maawain. Ngunit tumango lang ako dahil ang katotohanan ay wala kaming oras upang makipagtalo sa mundo. Bumalik ako sa cabin agad dahil ang aking tungkulin ay pigilan ang takot na lamunin ang buong eroplano. Madilim pa rin sa labas, ngunit ang berdeng emergency light sa sahig ay nagpalinaw sa mga anino ng tao. Maraming pasahero ang tumingala agad nang dumaan ako. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong ng walang salita. Yumuko ako at nagsalita sa ina na mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Umupo po, mahigpit ang sinturon. Naghahanap kami ng daan upang makababa. Nagsalita ako ng totoo, ngunit pumili ng mga salita na tila naglalagay ng kumot. Hindi tinatago ang katotohanan upang maging kasinungalingan at hindi binubuksan ang katotohanan upang maging kutsilyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, inalalayan ang mga taong sumusubok tumayo upang umupo ulit. At noon, tumakbo sa akin ang aking kasamahan. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Chief, may isang pasahero na nawalan ng malay. May diabetes." Tila huminto sa paggana ang kanyang kagamitan. Ang salitang diabetes ay nagpababa sa aking puso dahil alam ko na kapag nasira ang mga electronic devices, hindi lang ito tungkol sa kaginhawaan, kundi tungkol sa buhay. Tumakbo kami sa gitna ng cabin. Nakita ang lalaki na nasa katanghaliang edad na nakasandal sa upuan, namumutla at pinagpapawisan. Ang asawa sa tabi niya ay mahigpit na humahawak sa kanyang kamay hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Patuloy siyang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa, tila natatakot na kung tumigil siya sa pagtawag, tuluyan itong mawawala. Lumuhod ako, binuksan ang emergency first aid kit. Kumuha ng glucose gel, pinisil ito at inilagay sa kanyang labi at nagsalita malapit sa kanyang tainga. "Naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo, igalaw ang daliri mo." Sa sandaling iyon, nang bahagyang gumalaw ang kanyang index finger, halos umiyak ako dahil iyon ay senyales na mayroon pa kaming kaunting oras.
Ngunit ang kaunting oras sa sitwasyong ito ay ang pinakamapanganib na salita. Pinahawakan ko sa aking kasamahan ang oras ng pagtugon, sinuri ang paghinga, sinuri ang kulay ng balat, at lumingon sa kanyang asawa. Nasa atin pa rin siya. Ibababa natin siya ng pinakamabilis. Sabi ko ang pinakamabilis ng may bigat, kahit na sa loob ko, ay alam ko na ang aming bilis ay ninakaw ng salitang hindi kayang tanggapin mula sa radio station kanina. Ang mga pasahero sa paligid ay nagsimulang manginig. May nagtanong ng malakas, babagsak ba tayo? May bata na nagsimulang umiyak ulit. Tumayo ako sa daanan upang makita ng lahat at nagsalita ng mas malakas kaysa karaniwan, makinig sa akin. Ngayon, kailangan nating magtulungan sa unong bagay, umupo, magsinturon, at sundin ang crew. Ang bawat segundo na nananatili kayong tahimik ay isang segundong nadagdagan ng ating kaligtasan. Nakita ko ang ilang tao na tumango, tila may nakapitan. Ang ilan ay umiiyak pa rin, ngunit ang aking boses ay nagbigay ng hugis sa takot at pinilit itong umupo sandali. Pagkatapos, tumunog ang anunsyo ng kapitan sa pamamagitan ng emergency system. Sinabi niya ng direkta na mayroon kaming problema dahil sa kidlat at humihingi ng pahintulot para sa emergency landing. Humiling siya sa lahat na manatiling kalmado. Ang salitang kalmado ay tila labis na utos sa ganitong gabi. Ngunit alam ko na kailangan ito dahil ang kalmado ang huling gasolina na hindi tumutulo. Bumalik ako sa cockpit ulit. Ang kapitan ay nag-iikot sa radio frequency dial gamit ang kamay na nanginginig pa rin. Sabi niya sa co-pilot ng maikli, isa na lang ang natitirang daan. Tawagan mo ang Pilipinas. Narinig ko ang pangalan ng bansang iyon at ang aking puso ay tumalon. Ang larawan ng huwag kang mag-alala na naisip ko kanina ay biglang lumitaw. Pinindot ng kapitan ang transmit button, gamit ang boses na tila ipinagkakatiwala ang lahat ng buhay sa kabilang linya. Naiya, ito ang Finnair A71. Humihingi ng emergency landing. Sirang pangunahing sistema, abnormal ang gasolina, may pasyente na nangangailangan ng agarang medikal. Ang speaker ay umingay ulit. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo na tila 3 taon. Pagkatapos, isang boses ang tumunog, malinaw, kalmado, at mas mabigat kaysa sa lahat ng dilim. A71, naiintindihan ko. Tatanggapin namin kayo, ibababa namin kayo. At sa sandaling iyon, alam ko na ang gabing ito ay hindi magtatapos sa salitang manual kundi magtatapos sa salitang tao. Ang boses na tatanggapin namin kayo mula sa kabilang linya ay hindi nagpatanggal sa problema, ngunit nagpatanggal sa kawalan ng pag-asa muna. At sa cockpit na iyon, ang pag-asa ay hindi pampalubag loob. Ito ay kagamitan na nagpapahintulot sa kamay ng tao na hindi manginig at hindi kumalas sa control stick. Agad na nagsalita ang air traffic controller ng Pilipinas, gamit ang boses na kalmado, tila ang taong nakatayo sa gitna ng bagyo at alam na kailangan niyang maging haligi. Kailangan ko ang datos na gumagana pa ngayon. Mabilis na sumagot ang kapitan. Tila ang taong naghihintay na tanungin ng isang tao ang tamang tanong. Taas, bilis, at ilang basic gauges lang po. Hindi tumutugon ang pangunahing nabigasyon, patay ang gyro. Tumahimik ang kabilang linya sa loob lamang ng 1 segundo bago tumugon ng may katiyakan. Naiintindihan ko. Gagawin natin ito ng walang gyro. Kami ang magiging mata at tenga ninyo. Sundin ninyo ang utos ng paunti-unti. Huwag magmadali. Huwag lumaktaw. Tumayo ako sa sulok ng cockpit at nakita ang mga ugat ng kapitan na humigpit ng dahan-dahan, tila pinahintulutan lang huminga ang katawan. Nagpatuloy ang Filipino controller. Nagko-coordinate kami ngayon upang magbukas ng shortcut. Limitado ang inyong gasolina, tama ba? Agad na sumagot ang co-pilot, opo. May posibilidad na tumutulo. Wala na kaming masyadong oras. Ang boses sa kabilang linya ay hindi nagtanong ulit, hindi nagreklamo, hindi humingi ng dokumento. Sumagot lang siya ng naiintindihan ko. At narinig ko ang mahinang tap sa kabilang panig ng frequency. Tunog ng keyboard, tunog ng mga taong mabilis na nagsasalita sa Filipino. Tunog tila isang silid na gumigising ang buong sistema. Hindi para mag-ayos ng dokumento, kundi para mag-ayos ng buhay. Wala pang 2 minuto ang lumipas, bumalik ang kabilang linya. Nagbukas na kami ng special lane. Nakipag-coordinate na kami sa mga ahensya.
Mayroon kayong straight path. Mababawasan ang oras ng mga 10 minuto. Ang kapitan ay nagulat, tila hindi makapaniwala. Nagbukas ng special lane? Ngayon na? Oo, ngayon na. Maikli siyang sumagot at nagdagdag ng walang drama. Ngunit may bigat. Inutusan na namin ang ibang flights na maghintay sa mas mataas na antas kaysa sa inyo. Huwag kayong mag-alala sa trapiko. Nilinis namin ang kalangitan para sa inyo. Ang salitang nilinis namin ang kalangitan ay nagpatindig ng balahibo ko dahil hindi lang iyon salita. Iyon ay ang paglipat ng buhay ng ibang tao upang magbukas ng espasyo para sa aming buhay. Matindi ang pagtango ng kapitan at sumagot, "Salamat po. Susunod kami sa inyo." Pagkatapos, sinimulan ng Filipino controller ang isang bagay na hindi ko inakala na maririnig ko pa sa labas ng training room. Sa loob ng 30 segundo, simulan ang pagliko pakanan. Bibilangin ko ang oras para sa inyo. Mahigpit na hinawakan ng kapitan ang control stick. Ang kanyang kamay ay may namumuong ugat, tila lubid na humahawak sa bigat ng buong eroplano. Simulan ang pagliko ngayon. Sabi ng boses sa kabilang linya kasabay ng pagsisimula ng pagbilang. 1, 2, 3. Ang pagbilang na iyon ay hindi ritual, kundi ito ay compass na pumalit sa gyro. Dahil kapag nasira ang directional tools, ang tanging paraan ay ang paggamit ng oras sa halip na ang gulo ng pagliko sa parehong bilis ayon sa segundo. Sa 11, 12, mahigpit na hinawakan ng kapitan ang control stick at sumunod. Agad na sinabi ng kabilang linya, "Magaling. Ngayon, bahagyang ikiling pakaliwa. Ayusin pakanan ng 2 degrees." Ang co-pilot ay hindi sinasadyang bumigkas ng tanong na naisip ko rin. 2 degrees ng walang gyro? Paano namin gagawin? Ang Filipino controller ay hindi nainis. Ipinaliwanag niya na parang nakikipag-usap sa isang taong nanginginig ang kamay. "Makikita mo ba ang bilis?" "Opo, mabuti." Kung gayon, gamitin ang pakiramdam at itulak ang stick pakanan, isang baluktot lang ng daliri. Hayaan ng 3 segundo, pagkatapos ay bumalik sa gitna. Maingat na sumunod ang kapitan, tila nag-operasyon sa himpapawid. Ang 3 segundong inantala niya ay tila naging 1 minuto. Pagkatapos, bumalik ang boses sa kabilang linya. "Tama, nasa linya na kayo ngayon." Lumunok ako. Hindi sinasadyang naisip ko na ito ay tao na nagsasalin ng radar at numero upang maging baluktot ng daliri at segundo. Dahil sa sitwasyong ito, ang pagiging detalyado ay hindi lang tungkol sa makina. Ang pagiging detalyado ay ang kakayahan ng tao na magawang gawin ito ng ibang tao. Kasabay nito, ang masamang balita ay hindi naghihintay. Ang low fuel warning light ay umilaw. Agad na nag-ulat ang co-pilot, "Mabilis na bumababa ang gasolina, sir. Malapit nang maubos ang kaliwang tangke." Isang sandali ng katahimikan ang naganap bago tumugon ang Filipino controller. "Mga 20 minuto pa ang layo namin sa paliparan. Paiikliin namin ang proseso. Maghanda na para bumaba ayon sa aking utos." Inutusan niya na simulan ang pagbaba sa malinaw na rate, nagsasalita ng paunti-unti upang hindi maligaw ang aming utak. Bumaba ng 1,000 talampakan bawat minuto. Kapag nakarating sa itinakdang taas, panatilihin at maghintay ng utos. Lahat ay nasa ritmo, tila may naglagay ng metronome sa gitna ng takot. At sinabi niya ang isang pangungusap na nagpainit sa aking puso. Kung kinakailangan, mayroon kaming sasakyang panghimpapawid ng militar na handang sumuporta. Ano man ang mangyari, hindi namin kayo iiwan. Ang salitang "hindi namin kayo iiwan" ay hindi lang magandang salita noong gabing iyon. Ito ay garantiya na ang taong nasa kabilang linya ay hindi lang nagsasalita para mapanatag kami. Tumatanggap siya ng panganib kasama namin. Nang kami ay lumusot sa ulap, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimulang lumitaw sa ibaba, tila ang mga bituin na bumalik sa batang babae na iyon. Pagkatapos, nagtanong ang kabilang linya, "Nakikita niyo ba ang mga ilaw ng runway?" Sumagot ang kapitan, gamit ang boses, na tila nakakita lang ng daan pabalik. "Opo, nakikita ko. Mabuti." Binuksan namin ang lahat ng ilaw. Inihanda na ang ground team. Naroon na ang mga truck ng bumbero, ambulansya, doktor, interpreter, mga voluntaryo. Tumingin ako sa bintana. Nakita ang mga ilaw na nakaayos sa isang mahabang linya at sa malayo, maraming kumikislap na pulang ilaw.
Tila maraming puso ang tumitibok ng sabay-sabay para sa amin. Pagkatapos, lumitaw ang problema sa gulong. Wheel status indicator ay hindi tumutugon, ulat ng kapitan. Hindi makumpirma ang wheel status. Agad na sumagot ang kabilang linya, gawin ang low pass sa runway. Patingnan namin sa ground team. Ang eroplano ay lumipad ng mababa sa ibabaw ng mga ilaw. Nakita namin ang maliliit na anino ng mga tao sa ibaba na nakatingala, tila ang buong paliparan ay nakatingala upang tanggapin kami. Pagkatapos, bumalik ang sagot. Kumpleto ang gitnang gulong. Ngunit ang gulong sa harap ay baka hindi ganap na nakalock, maghanda para sa impact. Narinig ko ang paghinga ng kapitan nang malakas sa unang pagkakataon sa loob ng 1 oras. Sumagot siya. Naiintindihan ko at nagpatuloy ang kabilang linya. Ibubuga namin ang foam sa runway upang mabawasan ang apoy mula sa friction. 2 minuto pa bago bumaba. 2 minuto, ang salita na nagpaliit sa buong mundo. Upang maging isang runway lang, naisip ko ang mga pasahero sa kabin, naisip ko ang pasyente na may diabetes, naisip ko ang batang nagtanong tungkol sa mga bituin. At alam ko na ang huling minutong ito ay hindi pagsubok ng eroplano, kundi ito ay pagsubok ng tao na pumili na maging responsable sa isa't isa. Ang boses sa kabilang linya ay tumunog ng malinaw, A71, pinahihintulutan na kayong lumapag. Huling 30 segundo. Sundin ang mga ilaw, sundin ako, at iuwi ninyo silang lahat. Ang huling 30 segundo ay ang sandali na nawala ang lahat ng tunog sa mundo. Ang tanging natira ay ang mga ilaw ng runway na dumarating, tila gintong sinulid, at ang boses ng Filipino controller na kalmado, tila ang kalmado, na iyon ay kayang hawakan ang aming kamay. Panatilihin ang linya, huwag hilahin pataas ayon sa ilaw. Maikling sumagot ang kapitan. Naiintindihan ko. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang kanyang kamay mula sa pagpilit sa control stick sa buong gabi, ngunit nakita ko ang mga ugat na namumuo, tila binubuhat niya ang bigat ng buong eroplano. Sa ilalim ng kalangitan, hindi na kami eroplano. Kami ay ang nag-iisang tanong ng gabing ito. Maaari ba talagang iwanan ng tao ang tao? At pagkatapos, pumutok ang gulong. Ang tunog ay napakabigat. Hanggang sa naramdaman ko ang aking sariling buto na nanginginig sa impact. Bahagyang bumagsak ang aking katawan, tila dinaganan ng higanteng kamay. Ang sumunod na sandali, ang tunog ng metal na napunit ay tumunog, kasunod ng mahabang pagyanig, tila kinukuskus kami ng mundo sa lupa. Ang gulong sa harap na hindi ganap na nakalock ay sumuko. Nasira ito tulad ng kinatatakutan ng lahat. Ang ilong ng eroplano ay yumuko. Ang tiyan ng eroplano ay nagkuskusan sa runway, naglabas ng mga spark sa mga linya, at pagkatapos, sumiklab talaga ang apoy. Ang kulay kahel ay tumama sa dilim, tila apoy ng damdamin na nakawala sa hawla. Ang tili mula sa kabin ay parang alon. Narinig ko ito, kahit nasa cockpit ako. Boses ng mga bata, boses ng mga matatanda, boses ng mga panalangin na napunit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan na iyon, nakita ko ang isa pang bagay na hindi magulo, ang puting foam na inilatag sa runway. Ito ay naging isang makapal at malambot na alpombra na sumalo sa init ng friction para sa amin. Ang apoy na sumusubok na tumakbo sa mga pakpak ay tila pinipindot ng kamay na hindi nakikita paunti-unti. Ang apoy ay umiilaw pa rin, ngunit hindi sumasabog, hindi kumakalat, tila isang bangungot na nakita namin sa mga practice clips. Mataas pa rin ang aming bilis. Ang katawan ng eroplano ay nanginginig, tila nasugatang hayop na hindi pa tumitigil sa pagdurugo. Nakita ko ang dulo ng runway na dahan-dahang lumalapit. Lumapit hanggang sa naging malinaw ang bakod at ang damuhan sa labas. Sa aking isip, kung magpapatuloy ang pag-slide, iba ang magiging katapusan ng lahat. At biglang, nyanig ng malakas ang eroplano, tila may humila pabalik mula sa gilid, at sa wakas, huminto ito. Huminto bago ang dulo ng runway nang wala pang 100 metro. Hindi ko sinasadyang pinakawalan ang hininga na pinigil ko, tila pinahintulutan lang akong mabuhay ulit. Ngunit bago ako matuwa, tumunog ang boses ng Filipino controller, tumigil na kayo, papalapit na ang ground team. At sa harap ng bintana, nakita ko ang mga kumikislap na pulang ilaw na gumagalaw sa isang konboy. Hindi ito tumatakbo ng nagpapanik, kundi papalapit ng kalkulado.
Ang mga truck ng bumbero ng Pilipinas ay gumalaw ayon sa ligtas na anggulo. Huminto ang mga ito sa posisyon na tila sinanay na ng libu-libong beses at agad na nag-spray ng cooling agent at foam sa pinagmumulan ng apoy. Ang natitirang apoy ay pinilit na humilata, tila tinakpan ang bibig. Naramdaman kong nilamig ako kahit nakakagaling ko lang sa init mula sa friction dahil naintindihan ko na hindi nagsimulang tumakbo ang mga taong ito nang huminto ang eroplano. Nagsimula silang mag-isip bago pa man dumampi ang eroplano sa lupa. Naisip nila ang stopping point, ang direksyon ng apoy, ang anggulo ng pakpak kung saan kami magsaslide at inayos ang puwersa upang maabot sa loob ng 1 hininga. Hindi ito matinding tapang, kundi ito ay propesyonal na tapang na inilalagay ang sarili nilang buhay sa ilalim ng salitang tungkulin. Lumingon sa akin ang kapitan. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit kinontrol pa rin niya ang kanyang boses. Cabin, mag-evacuate. Tumango ako at tumakbo palabas nang hindi naghihintay na humabol ang takot. Ang daanan sa eroplano ay bahagyang nanginginig. Ang mahinang amoy ng sunog ay paminsan-minsan na dumarating. Ang ilang pasahero ay umiiyak. Ang ilan ay sumisigaw ng pangalan ng minamahal. Ang ilan ay matigas na parang bato. Tumayo ako sa gitna ng daanan, ginamit ang pinakamalakas ngunit pinakamalinaw na boses. Lahat, makinig sa akin. Mag-evacuate tayo ngayon. Huwag kumuha ng gamit. Maghawak kamay sa linya. Sundin ang crew. Ang aking mga crew ay nagkalat sa mga emergency exits. Bumukas ang mga pinto. Agad na lumobo ang mga slide. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok. Tila hinuhugasan ng mundo ang aming mukha upang magising at nakita ko sila. Ang mga Filipino rescue workers ay naghihintay sa ilalim ng slide. Nakabuka ang mga braso, handang sumalo sa mga katawan na dumadaloy mula sa takot patungo sa totoong lupa. Ang unang tao na bumaba ay tinanggap ng matatag. Ang pangalawa, ang pangatlo. Walang sino man ang hinayaang bumagsak ng walang kamay na sasalo. Isang matandang babaeng pasahero ang nanginginig sa harap ng pinto. Tiningnan niya ang slide na parang bangin. Hindi ko kaya, sabi niya nang umiiyak. Mabilis na umakyat ang isang Filipino worker, ngunit hindi siya bastos, hindi siya sumigaw. Inabot niya ang kanyang kamay na tila nagbibigay ng dignidad. Huwag kang mag-alala, ma'am. Sasamahan ko kayo. Inalalay niya itong umupo at nag-slide silang magkasama. Tila magkapamilya, hindi estranghero. Pagdating sa lupa, niyakap ng matandang babae ang lalaki at umiyak ng buong katawan. Hinaplos lang ng worker ang kanyang likod ng mahina, tila inaaliw ang kanyang sariling ina. Halos umiyak ako nang makita ko iyon, ngunit kailangan ko pa ring magtrabaho. Sinuri ko ang mga upuan, bawat hilera, binuksan ang banyo, sinuri sa ilalim ng mga kumot, sinuri ang bawat sulok upang matiyak na walang naiwan sa dilim, tulad ng ginawa sa amin ng ibang lugar. Pagkatapos, naisip ko ang pasyente na may diabetes. Tumakbo ako sa lugar na iyon. Nakita ko na dumating na ang Filipino Emergency Medical Team ng mabilis at nakakagulat. Sinuri nila ang mga vital signs, binuhat ang pasyente sa stretcher, tinali ang mga kable upang maging matatag, at lumingon upang magsalita sa kanyang asawa gamit ang boses na kayang magpakalma sa buong mundo. Sasamahan namin kayo. May ospital na malapit. 5 minuto lang. Tutulungan namin siya. Umiyak ang asawa, tumango, at inalalay siyang maglakad, tila inalis ang kalahati ng mabigat na mundo sa kanyang balikat. Nang matapos ko ang pag-inspeksyon at lumabas sa huling pinto, tumingin ako pabalik sa cabin na naging impyerno lang ilang minuto ang nakalipas. Ngayon, wala na ito. Wala dahil nakalabas ang lahat. Nag-slide ako pababa bilang isa sa mga huli. Dumampi ang aking mga paa sa malamig na aspalto. At sa sandaling iyon, tila nawalan agad ng lakas ang aking mga binti. Lumuhod ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil tinanggap lang ng aking utak ang katotohanan, buhay pa kami. Lahat ng 30,000 tao ay nakatayo sa lupa ng Pilipinas, sa gitna ng mga kumikislap na pulang ilaw, tunog ng pagtakbo, tunog ng komunikasyon, at mga mata ng mga estranghero na nakatingin sa amin, tila nagsasabing, nakarating na kayo, nandito na kayo. Lumuhod ako sa malamig na aspalto ng ilang sandali hanggang sa naramdaman ko ang kamay ng isang tao na mahinang dumampi sa aking balikat.
Tila natatakot na lalo akong masira. Ang kamay na iyon ay naglagay ng makapal na kumot sa akin at ang boses ng isang babae ay nagsalita sa malinaw na Ingles na may Filipino accent. Are you okay? You are safe now. This is the Philippines. Ang pangungusap na iyon ay tila may lakas na dumaloy pabalik sa aking lalamunan. Tumango ako, ngunit hindi ako makapagsalita. Kusa na lang dumaloy ang luha dahil sa gabing ginawa kaming pakiramdam ng buong mundo na kami ay panganib. Ang bansang ito ay nagparamdam sa amin na kami ay tao na kailangang ibalik sa lupa bago ang lahat. Ang paligid ko ay puno ng tunog ng komunikasyon, radyo, tunog ng tumatakbong sapatos, tunog ng mga pinto ng sasakyan na bumubukas at nagsasara, ngunit walang boses na sumisigaw, walang boses na nagbibintangan. Lahat ay nagtatrabaho na parang mga gear na dinisenyo para sa ganitong uri ng insidente. At doon ko lang napansin na sa gitna ng mga pulang ilaw ng mga truck ng bumbero, may ilang grupo ng workers na may dalang mga sign sa Ingles at iba pang wika na nakatayo sa isang linya. Hindi sila nakauniforme ng bumbero o medikal, kundi mga taong naka-vest na may reflective material na may nakasulat na volunteer at interpreter. May mga bata at matatanda, tila isang team na tinawag kahit alas, 4 ng madaling araw, ngunit walang sinuman ang nakasimangot. Ang lahat ay nakatayo na tila handang tanggapin ang pagod ng iba at ilagay sa sarili nilang balikat. Dinala kami sa mga bus, bawat grupo. Lumingon ako at tiningnan ang eroplano na nakahiga ng tahimik sa runway. May bakas ng puting foam na parang niyebe at bahagyang mainit na hangin na umaakyat, tila ang labi ng kamatayan na napigilan sa tamang oras. Ang mga truck ng bumbero ay patuloy na nag-i-spray ng pampalamig ng may ritmo. Alam ko na ang tapos na ay hindi ang salitang magagamit sa paliparan, ngunit para sa mga pasahero na lampasan namin ang pinakamapanganib na linya. Sa bus, maraming pasahero ang tahimik na nagyakapan. Ang ilan ay nanginginig pa rin. Ang ilan ay natutulog, kahit na ang kanilang mukha ay may bakas ng luha. Ang parehong batang babae na tumitingin sa mga bituin sa bintana ay nakaupo na yakap ang isang maliit na teddy bear. Natanggap niya ito mula sa isang tao sa lupa ng paliparan at nakita ko ang kamay ng kanyang ina na nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magkaroon ng kulay ng buhay. Tila ang maliit na init na iyon ay nagsisilbing paliwanag sa lahat, ligtas na kayo. Pumasok ang bus sa passenger building at nagulat ulit ako dahil ang buong paliparan ay maliwanag na parang araw. Ang mga ilaw sa gusali ay hindi binuksan ng sapat lang, kundi binuksan na parang nagtatrabaho talaga. Maraming counters ang may staff. Ang mahabang lamesa ay inayos, may inuming tubig, snacks, karagdagang kumot, at mga kahon ng personal na kit, tila mga kinakailangan na dapat makuha ng mga manlalakbay nang hindi kailangang humingi. Naaamoy ko ang mainit na tsaa na umaakyat. Isang Pilipino ang nag-abot ng mainit na baso sa isang matandang babaeng pasahero kasabay ng pagsabi, "Dahan-dahan lang po ang higop, ma'am. Hindi iyon utos." Tila salita na ginagamit ng mga pamilya sa isa't isa sa mahabang gabi na kailangang lampasan ng magkasama. Pagdating sa isang sulok, nakita ko ang espasyo ng emergency medical na itinatag bilang mga point. Ang mga folding bed ay nakaayos sa isang hilera. Ang mga doktor at nurse ay naglalakad, sinusuri ang bawat tao ng mabilis ngunit detalyado. Ang tunog ng heart monitor ay tumutunog ng may ritmo, tila isa pang metronome na nagpapabalik sa puso na hindi nasa ritmo. At ang nakapagpatigil sa akin ay nang lumapit sa akin ang isang Filipino worker at nagsalita ng magalang, "Ang lahat ng crew ay pasahero din, ma'am. Mangyaring magpasuri muna." Halos makipagtalo ako dahil sa aking isip, ang instinct ng crew ay kailangang alagaan muna ang mga pasahero. Ngunit ang kanyang boses ay malambot at matatag sa parehong oras. Tila ang taong nakakakita ng halaga ng tungkulin, ngunit hindi papayag na lamunin ng tungkulin ng tao. "Kaya na naming alagaan ang mga pasahero, ma'am. Magpahinga muna kayo." Tumayo ako ng naguguluhan, tila pinilit akong tanggapin na isa rin akong tao na kayang masaktan. Ginamot ng doktor ang aking kamay, pinunasan ang mga galos sa aking tuhod at nagtanong, "Nahihilo ba? Madali ba ang paghinga?" Ang bawat tanong ay tila nagpapatunay na hindi lang ako empleyado. Ako ay tao.
Tumingin ako sa kabilang panig. Nakita ang pasyente na may diabetes na nakasandal sa kama, may IV at kumpletong care system. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Malinaw na gumanda ang kanyang mukha. Nagsalita sa akin ang asawa nang umiiyak. Ang bilis nilang tumulong. Tila sinanay na nila. Oh, iyon ang naramdaman ko mula pa sa runway. Ang lahat ay tila sinanay na hanggang sa naging natural, ngunit ang natural na iyon ay hindi nagpalamig. Sa halip, nagpainit ito dahil binawasan ito ang kalupitan ng takot. At pagkatapos, tumunog ang anunsyo sa Ingles at Filipino, nagsasabi na inihanda na ang mga hotel para sa lahat ng pasahero ng libre, 1 gabi, kasama ang pagkain at mga mahahalagang gamit, at iko-coordinate ang mga susunod na flights sa susunod na araw. Maraming pasahero ang nakanganga. Ako mismo ay tila tinanong ng tanong na bihira itanong ng mundo. Ang paliparan ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Naglakad ako at nagtanong sa staff na malapit ng maingat. Sino ang may pananagutan sa lahat ng gastusin? Ngumiti siya ng bahagya, tulad ng ngiti ng Pilipino na tila nagsasabing hindi dapat tanungin ang bagay na ito ngayon. Ang tungkol sa pera, pag-usapan natin sa huli. Kailangang magpahinga muna ang mga tao, hayaan muna silang matulog. Ang salitang kailangang magpahinga muna ang mga tao ay nagpaalala sa akin ng kabilang bansa na tumanggi sa amin kanina gamit ang salitang panganib at regulasyon bilang kalasag. Hindi ko kinamumuhian ang regulasyon, ngunit kinamumuhian ko ang araw na ginagamit ang regulasyon bilang dahilan upang iwasan ang responsibilidad sa buhay. At sa parehong gabi, pinili ng bansang ito ang buhay muna bago isipin ang ibang bagay sa huli. Hindi dahil sa hindi nila alam ang gastos, kundi dahil alam nila na ang buhay ay walang presyo na kayang tawaran. Nakita ko ang kapitan sa hallway. Nakatayo siya at nakatingin sa labas ng salamin. Nakikita ang mga ilaw ng paliparan na maliwanag pa rin kahit madaling araw na. Tumayo ako sa tabi niya ng tahimik bago nagtanong ng mahina. Okay lang ba kayo, kapitan? Ngumiti ang kapitan. Tila tao na pagod, na hindi kayang ngumiti. Nagpalipad ako sa halos buong buhay ko. Ngunit hindi ko pa nakita ang isang bansa na nagtatrabaho na parang iisang katawan. Tumango ako dahil iyon din ang naramdaman ko. Hindi lang ito tungkol sa galing ng paliparan, kundi ito ay isang sistema na konektado ng isang puso. At noong umaga, nang umalis kami sa hotel para kumain ng almusal, nakita ko ang 320 pasahero na nagsisimulang tumawa ulit. Niyakap ng mahigpit ng batang iyon ang bear at kumain ng kanin. Tila walang nangyari, tila ang katawan ng bata ay nagtatago ng katotohanan ng simple, buhay pa ako. At alam ko noon na hindi lang kami nakaligtas sa paglapag, nakaligtas kami dahil ginawa ng isang buong bansa ang salitang, huwag titinggalin ng bawat isa na isang katotohanan, hindi magandang salita sa anumang manual. Kinabukasan, bumalik kami sa departure hall. Lahat ng 320 tao ay kumpleto, tila isang mahimalang kayang hawakan, ngunit ang nakapagpatigil sa aking lalamunan ay hindi ang bilang ng tao. Ito ay ang tanawin sa pintuan ng pagpasok. Ang mga airport staff, ang medical team na halos hindi nagpahinga, at ang mga volunteer na naka-reflective vest ay nakahanay ng tahimik, tila pamilya na naghahatid ng kamag-anak na maglalakbay ng malayo. Kumaway sila sa amin ng simple. Walang malalaking salita, tanging ngiti na nagsasabing, mabuti at buhay pa kayo. Lumapit ako, yumuko, sa paraan na natutunan ko kagabi at isang pangungusap lang ang nasabi ko, maraming salamat po. Mula sa puso, bahagyang tumawa ang isang volunteer. Magandang biyahe po. Sa susunod, bumalik kayo sa Pilipinas para sa mas magandang dahilan. Ang salitang sa susunod ay nagpainit sa aking puso. Nang kakaiba, tila naniniwala siya na magpapatuloy pa ang aming kinabukasan. Bago sumakay sa eroplano, kinuha ng kapitan ang isang maliit na sobre at ipinakita sa akin, isang maikling sulat kamay sa Ingles mula sa air traffic controller noong gabing iyon. Sinulat niya na natakot din siya at ito ang unang pagkakataon na nag-navigate siya ng ganoon sa labas ng training room. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagbibilang ng segundo, ngunit ginawa niya iyon dahil naniniwala siya na ang buhay ng tao ang dapat mauna. Matagal akong natahimik pagkatapos basahin iyon
dahil naintindihan ko lang na ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ito ay ang hindi pagpayag na gamitin ng takot ang sarili upang iwanan ang sinuman sa likod. At iyon ang itinuro sa amin ng Pilipinas, gamit ang buong sistema at ang puso ng mga ordinaryong tao.